pangalan natin yun. Magdasal tayo na sana igay ng Panginoon yung umahawak ng mga kaso niya na pag-desisyon na nila. Kadalaman namin yan mga puso. Again, zero corruption kung naglungsad si PRP ng War on Drugs. Si Pastor Nico rin maglulod siya ng War on Drugs. Kasama ba na kayo? Binibigilan tayo actually na mag-gather. At sa mga panahon ngayon, ang lakas natin, lakas ng process natin, nasa social media. Kaya yung mga vloggers na medyo critical sa kanila, makatalino, nakapansin lahat ng mga ginagawa nila, pilit nilang natatahimik. Kaya lahat naman. Sino ba dito ang walang Facebook? At walang TikTok? Alos lahat yan. Pilit pa kayong ipahirap yan kay Pastor. Pilit pa kayong magkaalam ng mga balita. Ano ba ay matakilig ng medyo balita? Sabi nila, pwede ito yung mga pinamalita na nagiging natin ang ating mga social media kung people power, mga bossing na sa social media. Nakatulog dyan sa social media ang mga taga-gobyerno, mabait at mabuti. Dahil din sa social media, nabibisto natin yung mga kabalasukan nila. Napakapalag natin mga boss dahil meron social media, hindi ka tulad ng araw. Kaya gamitin natin ng tama yung social media. Maging ano tayo, i-review natin lahat, i-challenge natin lahat. At lahat ng mga bagay na makakatulog kay Pastor Apollo Nicoloy para maikalat natin sa buong kung gano'n sa katuting leader. Aasahan pa namin ngayon na i-share nyo niya. Ako po ay meron Facebook and YouTube channel. Ostada TV, Manateros, meron din si Vicky Mara, Coach Oli, Master Judea, tsaka si Manang Bay. Mga kapatid natin sa mga Pistaquero, si Bisnak, si Vilmar, sila Batong Practice, meron din mga YouTube channels yan. Share po natin lahat ng mga content nila para lahat ng mga kapulasugan ng mga nakaupo sa gobyerno ay mag-iso ng bawat Pilipino. At yung mga hindi pa nakakapag-desisyon at hindi pa nakakakilala kay Pastor Apollo ay makipakilala natin anong klaseng tao si Pastor Apollo. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Isang panakas na Pastor Apollo Nicoloy sa Senado, number 53. Maraming salamat, Boss Nada! Malapit! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Sa pagkakataon ito, makikinig tayo ng mensahe mula pa rin sa Banateros. Baybayan niyo po sila. Tatawagin po natin isa sa mga Banateros, si Coach Oli! Duterte! 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 Duterte!
Stop! Practice lang po yan. Practice ha. Pagpasensyahan nyo na po dahil ako yung mag-i-speech, lagi kong sinasabi yung katotohanan. Ako po ay pahiyain. Sanay lang ako humarap sa camera nang walang kasama. Ngayon, napakadami nyo po, so iiksian ko lang po ito. Mga 5 minutes and 1 day. Kanina, sinigaw natin yung Duterte. Practice pa lang yun. Pwede ba natin isigaw? Kiboloy! 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 Kulang sa energy. Come on, stand up, stand up. Kiboloy! 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 Alam niyo, sa katotohanan, pag nakikita ko ang politika natin, nawawalan ako ng pag-asa. Ito na ang pinakamasamang gobyerno. Diretsahan na po, wala naman akong papakalanan. Ano ang ginawa nila? Nga. Ops, ganyan kayo ng ganyan ha. Eto, minsan nga gusto kong sabihin, kung sakaling makakausap ko si Pastor Niculoy, gusto kong magpa-hair follicle test. At kung gagawin niya, sana sabay kami. Kailangan na natin ng maayos na gobyerno. Alam nyo, para tayong isang dugo na sinipsip ng vampira. Ubus tayo dito. Kaya ako sa totoo lang, nawawalan ako ng pag-asa. Buti na lang, nag-decide si Pastor Niculoy. Ano mo, real talk lang, real talk. Sana magagalit pa kami mga kaibigan tayo dito. Yung totoo lang po. Wala akong nakikita na pwedeng magbago ng trajectory ng politika sa Pilipinas. Lahat same. Meron ba kayo naisip? Yun si Pastor lang. Lahat pare-parehas ang ginagawa. Lahat nangangako. Ilang taon na ako. Wala namang nangyari. Yung number ni Pastor Niculoy, malapit ko nang abutin. Wala pa rin nangyayari. Minsan napapaisip ko, mababait yung mga patira nyo sa dapat. Parang gusto ko doon. Joke lang, hindi ko po kayo iiwan. Wala akong iwanan dito. Kahit ipakawag po kami. Napakalaki ng magagawa ni Pastor Niculoy, hindi lang sa taong bayan, pati sa mga politiko. Magkakaroon ng magandang halimbawa. Wala akong nakita bukod kay PRRT nang bumalik ng tradisyon sa politika. Yung may tapa na ibahin. Hindi umasa sa mga gambling lords, drug lords, at kung ano-ano pang lords. Wala akong nakikita. Sa totoo lang. Tingnan niyo ang nangyayari sa atin. Mukhang ayaw pang bumaba ng mga buhayan.
ang inaasakasong vloggers. Pag tinignan mo naman yung buhay nila, yung kapatid, drug lord, kaliwat kanan ang properties, sinisilip yung 125 million, samantalang sila ang laki ng kurakot. Ang ganda kahapon ng interview namin kay Kong Alvarez, at doon sinabi niya, walang basbas na nangyayari, walang galaw, hanggang walang basbas yung buhaya. Kaya hindi tayo maayos-ayos eh. Magtulungan po tayo na ikampanya si Pastor Kibuloy. Pastor King. Maraming salamat ka pala kay Pastor Kibuloy dahil kami Banateros ay nagbigyan ng tsansa. Hindi ko po makakalimutan sa talang ng buhay ko na tayo ay sinugod ng 5,000 demonyo sa Davao. At kasama ko po yung mga workers doon. Ito, di ko makalimutan na sabay-sabay kami kumakanta ng praise. Sabay-sabay kami kumakanta ng goodness of God. Hindi ko makakalimutan yun. Hopefully, sa susunod, nakakantahin natin yun. Kasama na natin si Pastor Kibuloy. Muli parinig, Kibuloy! 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 Tayo! Kibuloy! 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 Holy! Na nating patagalin pa ang susunod po na magbibigay ng mensahe. Bagi pa rin po ng Banateros. Walang iba kundi si Master Judea. Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Sasignado! 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 Kasi may nakita ko na binata yung mic. Magandang araw po sa inyo lahat. Handa na po ba kayo sa matatag na Pilipinas? Handa na po ba kayo na matapos ang korupsyon? Yan ay ilan lamang sa magagandang plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero gusto ko muna patiin yung mga leaders na kayo, JC. Leaders, kaya Seminary. Siyempre, yung mga kapwa nating vloggers, Bisnak Pilipinas, BMR Channel, yun pa ba nandyan? Badong, Arateles, kung sino pa hindi ko nakikita, tinuyaya, sorry. Anyway, sayang lang at wala sa pastor dito. Sa harap natin ngayon. Dahil siya ay ginikipin. Pero sana, nakikinig ni pastor ang hiyawan at sigawan na mga nandito.
Ito ay tanda ng solidong pagsuporta at pagmamahal kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Actually, marami lang sinabi si Boss Dada para maubusan na kami. Magkukwento na lang ako sa inyo. Gusto niyo po ba magkwento? Salamat naman. Itong kwento po, mga bakto na papaiskilo na lang kasi marami ko magsasalita. Itong kwento na to, ang title po ito, pamagat, Ermitanyo. Okay. Ermitanyo. Pero makinig po kayo kasi mamaya kung tatanong ko, at inaasahan ko na alam nyo ang sagot. Now, may apat na magkakaibigan. Si Bong, si Inday, si Imelda, at si Marty. Hindi, buuin natin si Marty. Yun. Si Marty. Si Bong, si Imelda, at si Marty ay magpipinsan. Magpipinsan sila. No? Si Inday ay kaibigan nila. At nagkakaroon si Inday mayroong pagpa. Yung pagpa na yun, dinalaman niya sa kanyang mga magulang. Nagkayayaan sila na maglaro sa dagat para mag-banting, para mag-bakasyon. Sa madaling salita, nag-bakasyon po sila na punta sila sa laot at sa gitna ng kanilang paglalakbay sa inasang pagkakataon ng karbo ng bagyo. Sila po ay inabot ng bagyo sa gitna ng karagatan at sa isang milagro, sila ay nakaligtas at napunta sa isla kung saan nakatira ang Ermitanyo. Tinugtog sila ng Ermitanyo. Pinakain, pinainom. Pero dumating yung araw na kailangan nilang umuwi sa kanilang mga bahay o mga tahanan. Pero bago sila umalis, may paalala ang Ermitanyo sa kanila. Ang sabi ng Ermitanyo, yung sasakyan o bangka nila ay nasira na dahil pinagkamasan pa. Napadpad sila ngayon sa isang isla. Nagkakaon na yung Ermitanyo ay mayroong bangka. Yung bangka na yun ay pili. Yung Ermitanyo na ipadala sa kanila. Pero bago umalis, yung magbabarkada, may paalala ang Ermitanyo. Ang sabi ng Ermitanyo, kailangan pare-pareho ang direksyon ng inyong pagsasagwan para makarating kayo ng matiwasay sa inyong paroroonan. At paalala din ng Ermitanyo na maraming pating sa dagat na ito. Sa mga tuwid, sila po ay naglakbay na pauwi. Lingid sa kanilang kaalaman na si Martin pala ay may masamang binabala. Kilala si Martin? Parang kilala niyo si Martin yan. Sa kalagitan na kanilang paglalakbay, nakita nila yung daungan. Si Martin ay nagsimulang magsakwan patungo sa ibang direksyon, dahilan para lumubog ang kanilang pangkang sinasakyan. Si Martin ay malakas ang loob dahil siya lang ang marunong lumungoy sa kanilang magpaparkada. Pero dahil sa kaswapangan ni Martin, hindi niya naalala yung sinabi ng Ermitanyo na maraming dagat. Ay maraming dagat. Maraming pating sa dagat na yun. So ang ending, walang nakinabang dahil meron silang regalong kayamanan dahil sa Ermitanyo. Sabi ng Ermitanyo, itong kayamanan na ito ay paghati-hatian nyo at bahagian nyo yung mga tao na madadaanan ninyo. At dahil sa kaswapangan ni Martin, ang ending, walang nakinabang. Swapang si Martin, di ba? The moral of the story is that hindi po tayo makakarating sa ating paroroonan kung magkakaibang direksyon ang ating pagsasagwan. At hindi magwawagi isang grupo o isang kaharian
kasama kang swapang na iba ang gustong puntahan at mangyari. That is exactly what happened in 2022 election. Ano nangyari ng 2022 election? Ang nangyayari sa atin ngayon ay bunga ng kanilang pamumudol. Ang nangyayari sa atin ngayon, nakahirapan sa ating bansa. Damay-damay tayo na wala naman tayong kinalaman kung bakit sila nandyan. Wala naman tayong kinalaman sa ginagawa nila, pero damay tayo sa kahirapan. Ngayon, ginamit nila yung salitang unity para maganda pakinggan. Nilinlang tayo sa mga pait-paitan, pero sa likod pala ng pait-paitan na yon, may masama silang bala. Kawawa si Inday. Kaya, kailangan natin ngayon ng matatino, maasahan ng mga bagong politiko. Sa mga tuwid, kailangan natin yung ermitanyo. Ngayon, may tanong ako sa inyo, sino yung ermitanyo? Ang nagaling! Pasensya ka na po, Pastor, kung mapapanood nyo itong ginawa ko ng ermitanyo. Pero may halip tulad natin si Pastor sa isang ermitanyo dahil hindi naman tingin sa ating kaalaman, maraming napapadpad na mga politiko sa inyong kaharian, sa KOJC. Humihingi ng tulong na kunyari para sa ating bayan. Pero ano nangyari? Ginamit lang pala para makuha nila ang kanilang gustong mapuntahan. Kaya mga kababayan, isa sa mga patunay, nagpunta doon si Bongbong Marcos Jr. sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita niya yung malaparaiso na kaharian. Ito ay tunay na kwento na po ito, hindi na po ito istorya. Okay? Nagpunta si Bongbong Marcos doon, nakita niya yung Glory Mountain o yung Prayer Mountain. Ang sabi ni Bongbong Marcos, mayroon palang ganito sa Pilipinas. Tinanong niya si Pastor Apollo Kibuloy, paano mo ito ginawa? Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. At yun, sa tingin natin, ay hindi nila ginagawa ngayon sa kanilang gobyerno. Kailangan natin ang ermitanyo sa Senado! Now, lahat po kayo tayo dito alam natin, si Pastor Apollo Kibuloy, inalay niya ang kanyang buhay, lahat ng kanilang resources para itulong sa mga politiko na lumalapit sa kanila. Pero ano ang sinukli nila? Walang sinukli, kundi kinulo ang Kingdom of Jesus Christ. Pinasok ng libo-libong kapulisan at marami ang nasaktan. Sino yung nandun sa KOJC? Yun. Marami. Sa kabila na magandang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, yun ang tinanti nila. Pilit pinapamay ang prangkisa, hindi naman may paliwanag kung ano ang dahilan. Dahil ang SMNA ay nagsasalita ng pantay, tama at patas, sila ay nasasaktan. Bagaman si Pastor Apollo Kibuloy tumatakbo sa Senado, ako'y naniniwala na sa kanyang kakayahan, talino at abilidad, mai-impluwensyahan niya ang mga politiko sa gusto natin dapat na mapuntahan. Kaya mga kababayan, sa Mayo 12, huwag natin kakalimutan number 53 sa Balota, Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado.
ilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy sa pedestal kung saan siya nararapat at magkakataon ito sa Senado. Dahil nakakasiguro tayo, lahat ng gagawin ng kandidato ito ay para sa Diyos at sa Pilipinas natin mga. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating bagong senador, Pastor Apollo C. Kibuloy! Maraming salamat po sa inyong lahat. At nandito po kaming Banateros na susuporta, dinipensa at lalaban para mailagay sa pedestal si Pastor Apollo C. Kibuloy. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Pastor Judea. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Ang Banateros tinayak ang kanilang buhay para kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa bayan ng Pilipinas, itataya mo rin ba yung buhay para sa nag-iisang Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa pagkakataon ito, makikinig tayo ng isa sa kasapi ng Banateros. Palakpakan po natin, Mr. J. Ibarra! Sa pasigawan mo walang balang na dyan! Parang kailan lang, magkakasama tayo sa Davao Ba't kaya gano'n? Pag nakakasama ko kayo, nagiging mabait lang. Iba talaga yung iba talaga yung dunong na pinagkaloob sa ating ni Pastor. Pero ang pinagtataka mo lang, ito na naman, parang nagbablog lang ako Pinagtataka ko lang, bakit si Pastor nakakulong, si Franz Castro malaya? Diba? Kasi ito lang yung presidente ng Pilipinas ngayon na si Bongbong Marcos, pinabilib niya, napabilib siya kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil nung pumunta si Bongbong Marcos doon sa KOJC compound, sobrang bumilib si Marcos Jr. Dahil sa kagandahan, sa kabutihan at sa talagang taus-pusong kabutihan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, lalong-lalo na doon sa KOJC compound. Pasensya na kayo medyo kabado ako sa mga ganitong kasi hindi naman ako sanay. Sanay lang ako balawrain yung mga korap sa gobyerno No? Kaya isa sa talagang pinamanalangin ko na maialala si Pastor Apollo. Dahil alam ko, isa si Pastor sa magpapawala ng mga kurap at buhaya sa gobyerno ngayon. At sabi nga ng ating leader din, na si Banan Bay, tinataya ng buong Banateros ang aming mga channel, lahat. Titigil kami sa pagbablog sa lahat ng ginagawa namin kapag may ginawang hindi maganda si Pastor sa Senado. Dahil alam namin at nakikita namin sa inyo, kung mapapansin nyo, yung gobyerno, yung mga nasa baba niya, sobrang kurap. Kasi kurap din yung leader. Pero tingnan nyo si Pastor. Dahil sa sobrang bait at sobrang maganda ang angari ni Pastor, nakikita din namin si Gideon. Sabi nga nila, kung maayos ang leader, maayos din ang mga member. Kagaya nyo. O tingnan nyo sa gobyerno, walang kwenta yung leader, wala rin kwenta yung mga nasa baba nito. Kaya tayo mga kababayan,
sa sobrang pagigipit, pagpapahirap sa atin dito sa Pilipinas, biniyayaan niya pa rin tayo ng isang Pastor Apollo Sigibuloy na maaaring takpan lahat ng pagdurusa na nararanasan natin ngayon dito sa Pilipinas. Hindi ko alam sabi ko, bakit kaya gano'n? Kung sino yung mga may mabuting hangarin sa bayan, kung sino yung may busilak ang puso para sa bayan, yun pa yung dinidipet at yun pa yung pinaparusahan. Pero yung mga politikong puro lang pera ng bayan ang inaatupag, puro pagbubulsa ng kaban ng bayan ang inaatupag, yun yung mga malalaya. Tingnan niyo lang si Pastor. Tingnan niyo yung pangdidipet na ginagawa kay Pastor. Dapat nga ngayon mas marami pang matutulungan si Pastor kung yan ay hindi nakakulong. At ako mismo, isa ako sa buhay na saksi kung ano ang nagawang kabutihan ni Pastor doon sa Davao. Saka saan kayo nakita? Hindi kandidato, pero may mga nagawa na. Hindi tumatakbo bilang senador noon at hindi wala talaga sa isip niya ang pagtakbo ng politiko, pero marami nang nagawa. Alam niyo, nung pumunta ako sa Davao, talagang nasaksiyan ko yan, nakita ng dalawang mata ko yan, kung ano yung mga ginawa, nagawa, at kabutihang nagawa ni Pastor doon sa Davao. At hindi lang doon sa KOJC compound. Yun yung kinaganda niya kay Pastor dahil hindi siya tumitingin kung Muslim ka man, kung Katoliko ka man, kahit anong relihiyon mo, basta pag gusto niyang tutulungan ka niya. Yun dapat ang isang yan, dapat ang talagang leader. Walang sinisino. Papaibang relihiyon ka, ibang tao ka, basta alam niya na kailangan mo yung tulong niya, tutulungan ka niya. Kaya tayo mga kababayan, huwag na natin palagpasin itong pagkakataon na ito. Ang tagal na mo natin inaasam-asam na mayroong isang tao na talagang may puso at malasakit para sa bayan. Yung ibang mga senador, pabalik-balik na lang. Makikita mo doon sa shooting, sa mga pelikula, wala namang ginagawa sa bayan. Ako, naniniwala ko, sa oras na maihalal si Pastor Apollo Sigibuloy bilang senator, marami siyang magagawa para sa bayan. Kaya yun, hanggang dito na lang ang sasabihin ko dahil medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya pag pinahaba ko pa yung sinabi ko, may mga huhuli na sa amin sa labas. Oo, kasi, pero okay na rin yan. Hindi pa kami nakukulong, at least nagkita-kita tayo. Basta huwag natin nga kami kakalimutan, Pastor Apollo Sigibuloy para sa Senado. Yan ang tunay na pagbabago. Salamat po. Maraming salamat, J. Guevara! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Ano ang numero ni Pastor Apollo? At ang susunod na magbibigay po ng mensahe ay ang pinuno ng Banateros, walang